Legacy in disguise. Dahil buong kabab ang loob na umamin si Carmela Russo sa kanyang pagkakamali at team na nangakong hinding-hindi na ito mauulit, hindi na nagawang magmatigas pa ni Elise Russo. Napaso ang kanyang puso sa awa kaya't pinatawad niya ito. Sa pribadong pag-uusap nila ni Adrian Laurent, malambing niyang sinabi. Adrian, ganyan talaga si Mama. Huwag mo na siyang masyadong sisihin. Basta alam niyang nagkamali siya at kaya niyang itama, iyon na ang pinakamahalaga. Ano pa nga ba ang masasabi ni Adrian? Sa huli, inapa rin ito ni Elise at biyenan niya mismo. Kaya't ngumiti na lamang siya at mahinahong tugon. Alam ko, mahal ko. Hindi mo kailangang intindihin kung ano ang iniisip ko. Asawa mo ako, at siya ang iyong ina. Kahit kailan, hindi ko siya sisisihin. Naluha si Elise, mahigpit na niyakap ang kanyang asawa at mariing huminga ng malalim. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na kami nakaligtas ni Mama kanina, utang namin sa'yo ang aming buhay. Ngunit ngumiti lamang si Adrian. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Manam, tumango si Elise, saka nagtanong ng marahan, paglipat natin, ano sa tingin mo? Bagamat nais din ni Adrian na lumipat at magsimula ng panibagong buhay kasama si Elise, iginagalang niya ang desisyon ng asawa. Kahit saan, ayos lang sa akin. Hindi ako mapili. Pero, saglit siyang natigilan, saka ngumiti, malapit nang matapos ang renovation ng villa sa Light Residence. Kapag handa na, doon tayo lilipat bilang isang pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Elise. Pero Adrian, iyon ay pagmamay-ari ni Lionel Dupont. Kapag bumalik siya at bawiin iyon, baka maging gulo pa. Lahat tayo ay doon nakatira, hindi ba't delikado? Umiling si Adrian at mahinahong ngumiti. Wala kang dapat ikatakot. Ipinasa na sa akin ni Lionel ang titulo noon pa man. Ako na ang tunay na may-ari. Hindi na siya makababalik. At kung doon tayo titira, mas magiging payapa ang buhay natin. Malaki ang bahay, may 3 palapag. Pwede tayong manirahan sa 2 palapag, at sina Mama at Papa naman sa 2. Sa ganoong paraan, hindi tayo masyadong magtatama ng ulo. Magiging mas malaya tayo. Napaisip si Elise. Totoo, minsan nais niyang makawala sa bigat ng pamilya, ngunit anak pa rin siya, at mahirap talikuran agad-agad ang lahat. Gayunpaman, ang ideya ni Adrian ay tila mas makakagaan ng lahat, may distansya, ngunit hindi ganap na iwasan. Sa huli, tumango siya at matamis na ngumiti. Kung ganun, kapag tapos na ang renovation, lilipat tayo. Samantala, sa Riverside Villa, isang malaking villa ang nilalamon ng apoy. Pagdating ng mga bumbero, halos abutin ng mahabang oras bago tuluyang maapula ang lagablab. Ngunit pagkapaso ng lahat, wala nang natira kundi abo at guho. Sinuri ng fire department ang lugar at nagulat sila, walang natagpo ang bangkay, kahit isang buto. Wala ring bahid ng dugo. Waring walang sino man ang nasunog sa loob. Sa mata ng publiko, isa lamang itong pangkaraniwang sunog na walang nasawi, kaya't hindi ito nagdulot ng malaking pansin. Ngunit ang katotohanan, nakakakilabot. Si Julius Galland at ang anak nitong si Jerome, matagal nang nilipol ni Adrian Laurent. Sa isang iglap ng kanyang matinding kapangyarihan, winasak niya ang kanilang mga katawan hanggang sa maging pinong abo, higit pang pino kaysa harina. Walang bakas, walang DNA, walang anumang patunay na sila'y nabuhay kailanman. Ganap nang naglaho sa mundo ang mag-ama. Ang buong pamilyang Galland ay hindi mapakali. Hindi nila alam kung saan napunta ang kanilang 2 haligi, ni ang masamang balak na kanilang iniukit laban kay Adrian. Ang alam lamang nila, ang villa na kanila ay ngayoy abo na, at ang mga tao'y biglang naglaho. Labis ang kaba. Nag-anunsyo ang Galland family ng pabuya na 5 milyong piso para sa sinumang makapagtuturo ng kanilang kinaroroonan. Kalat sa buong lungsod ang kanilang mga larawan. Ngunit paano mahahanap ang 2 taong nabura na sa mundong ibabaw? Sa kabilang banda, sa bahay ng mga Russo, hindi mapakali si Ferdinand Russo. Lubos siyang nagngingit-ngit habang hinihintay ang tawag mula kay Julius Galland. Kagabi pa, mula nang makita niya ang mag-amang iyon na nagtangkang sunugin ang klinika ni J.T. Yansheng gamit ang gasolina, alam na niyang mga hanggal ang mga ito, at siya ang gagamit sa kanilang kahangalan. Ang plano niya, gawing pain ng 2, linlangan silang lapitan si J.T. Yansheng, at palitan ng peking gamot ang kayamanang medikal nito. Kapag nakuha na niya ang totoong gamot, muli niyang mababawi ang nawalang dangal at kakayahan. Ngunit ngayon, imbes na tumawag gaya ng usapan, walang ni anong balita. Ilang ulit siyang tumawag sa numerong iniwan, ngunit laging lumalabas, out of service area. Habang lalong tumatagal na walang sagot, lalo siyang binabalot ng matinding inis.
Sa harap niya, nakatayo at nananahimik ang buong pamilya, sina Hugo at Sophie, at ang si Amanda. Lahat sila'y nakamasid, takot na takot sa kanyang pag-uusok ng galit. Buwisit. Niloko ako ng hayop na iyon. Galit niyang sigaw habang muling binaba ang telepono. Walang kwenta. Hindi mapagkakatiwalaan. Hindi na siya mapakali. Bilang isang lalaking nawala ang kakayahang maging ganap na lalaki, bawat oras na lumilipas ay tila bakalbaryo. Tanging ang mahiwagang gamot ni GT Yansheng ang nakikita niyang pag-asa. Ngunit sino ba siya upang direktang hamanin ang taong iyon? Alam niyang isang hakbang lang ng pagkakamali, siya mismo ang mawawala. Sa desperasyon, lumapit si Sophie at maingat na nagtanong. Ferdinand, ano ba ang problema? Kanina ka pa tumatawag. Sino ba ang hinahanap mo? Isang walang kwentang ulol na hindi ko man lang alam ang pangalan. Madiin niyang sagot, galit na galit. Nagkatinginan ang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit tatawag siya ng tatawag sa taong hindi man lang niya kilala. Biglang tumunog ang cellphone ni Hugo. Binuksan niya ang WeChat group ng mga rich kid ng Nanjang City. Nababasa niya ang mensahe ng admin. Nawawala sina Jerome Galland at ang ama niyang si Julius Galland. Ang pamilyang Galland ay nag-aalok ng 5 milyong pabuya. Kung may makaalam ng bakas, may gantimpala. Libre kayong lahat sa inuman. Kasunod noon, sumulpot ang kanilang mga larawan. Halos hindi makapaniwala si Hugo. Ano? Nawala si Jerome at si Julius. Biglaan. Napakunot ang noo ni Sophie. Hindi ba si Jerome Galland ang itnapon ni Adrian mula sa ospital kamakailan? Hindi ba't napalay pa siya roon? Oo, sagot ni Hugo. At ngayon, bigla silang naglaho. Para bang kumidlat sa utak ni Ferdinand. Mabilis niyang hiniblot ang telepono ni Hugo at nang makita ang mga litrato, parang gumuho ang mundo niya. Putang ina. Halos pasigaw niyang nasabi. Ang dalawang hanggal na iyon, sila mismo ang mga kahapon ay karga ng gasolina, handang sunugin ang klinika ni GT Yansheng. Ngayon, wala na sila. At ang mas masaklap na tanong na bumabagabag sa kanyang utak. Diyos ko, si Adrian Laurent ba ang may kagagawan nito? Hindi mapakali si Ferdinand Rousseau habang iniisip ang misteryosong pagkawala ng mag-amang Galland. Kung si Adrian Laurent nga ang may kagagawan, kung kaya niyang parang bula na lang pasabugan ang isang pamilya, paano pa kaya siya? Kinilabutan siya. Lalong tumindi ang kaba niya nang maisip na wala na siyang maaasahang kambing na itutulak sa bangin para maiharap kay GT Yansheng. Kung wala siyang maipapalit, tiyak na hindi siya pwedeng magbakasakaling magalit o manginis sa himalang manggagamot na iyon. Mr. Rousseau, malambing at halos gumagapang sa pagsuyo ang tinig ni Amanda Rousseau, na kayo kung parang aso sa kanyang paanan. Baka maaari nating subukan pumunta sa malaking ospital sa Zhuhai City, baka sakaling may makuha pa tayong lunas. Si Ferdinand ang tanging pag-asa ng kanilang pamilya. Kaya si Amanda, mas balisa pa kaysa sa kanya. Kapag tuluyang hindi na siya kayang maging lalaki, ang 70 milyong puhunan nilang tinaya ay tuluyan ng maglalaho parang usok. Oo nga, Mr. Rousseau. Agad namang sabat ni Hubert Rousseau, halos lumuhad sa pang-aamo. Kung si GT Yansheng lang naman ang dahilan, baka sobra lang siyang binibigyang pangalan. Kaya niyang makisama kay Adrian Laurent dahil marunong lang siyang magbuhat ng bangko. Tumigil kayo. Single ni Ferdinand, nangangitim ang mukha sa galit. Alam ko ang galing ng veteranong iyon. Kung ayaw niya akong gamutin, walang saysay ang pagbiyahe pa sa Zhuhai. Hindi rin nakatiis si Sophie Rousseau. Ferdinand, hindi ba't sa buong Nanjang City ay siya lang ang tinatawag na henyo sa medisina? Baka maaari tayong humanap ng iba pa. Hindi siya talagang nagmamalasakit kay Ferdinand, pero sariwa pa sa alaala niya ang 50 milyong pisong na ilabas niya, at kapalit, wala siyang napala. Paano siya papayag na basta iyon ay mapunta sa wala? Sandali. Putol ni Hubert, biglang may naalala. Ferdinand, hindi ba't minsan sinabi mo, may kaibigan ka na may-ari ng pharmaceutical factory? Hindi ba't mas mabuti kung siya na lang ang lapitan natin? Parang may sindi ng apoy na sumiklab sa mga mata ni Ferdinand. Nakalimutan na niya sa sobrang pagkahumaling kay GT Yansheng, ang pamilyang Rossi. Isa sa pinakamalakas na pangalan sa industriya ng gamot sa Nanjang, at ang pinakamatanda nilang anak, si Bernard Rossi, ay kaklose niyang kaladkarin sa bisyo at kasalanan. Pareho silang manyak, pareho silang immoral, at tiyak, kung may lalapitin siya, iyon na lang ang natitirang pisi ng kanyang pag-asa. Nilinggan niya si Sophie Rousseau, may kasamang matinding pandidiri.
Isipin mo, matapos siyang gumastos ng mahigit 15 milyon, 2 araw at gabi lang niya naranasan ang babae, at ngayon, isa na siyang walang silbing lalaking naputulan ng kapangyarihan. Si Sophie, ang pinakamahal at pinakamasamang laruan na kanyang naranasan. Ngayon, wala na siyang pakinabang dito. Ngunit sa halip na itapon, bakit hindi niya ay alay kay Bernard Rossi? At least, masusulit pa ang huling biktima ng kanyang pagkakalalaki. Ngumiti siya, isang ngiting may lihim na kademonyohan. Sophie, aniya, malambing ngunit malamig. Magpaganda ka bukas. Sasama ka sa akin. May ipakikilala akong kaibigan. Natuwa si Sophie. Bihira na siyang ngitian ni Ferdinand nitong mga araw na ito. Hindi niya alam, ang mga mata ng halimaw ay may ibang balak. Kinabukasan. Habang kumakalat pa rin sa buong syudad ang balita ng pagkawala ng mag-amang Gallant, tahimik lamang sina Elise at Carmela Russo. Bakit sila mababahala, kung mismong si Adrian Laurent na ang nagsabing tumakas ang dalawa dahil sa kasalanan? Para bang tinunaw ng lupa at langit ang kanilang mga katawan. Samantala, sabik na nagayos si Sophie Russo. Nagsuot siya ng mamahaling itim na fitted skirt na nagkakahalaga ng halos 100,000. Kitang-kita ang hubog ng kanyang katawan at litaw na litaw ang malalim na cleavage. Mabigat ang makeup niya, matapang at mapang-akit. Hindi man niya mahigitin ang karisma ni na Elise Russo o Juliette Montreuil, ngunit sa ayos niyang iyon, tiyak may lalaki pa ring mababaliw. At ngayong nadidiskaril na ang Russo family, umaasa siyang may makilalang bagong makapangyarihan. Baka ito na ang pagkakataon. Sa loob ng pribadong silid ng Nanjing City Family Club, sabik silang naghintay ni Ferdinand. Bang! Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nasa gitna ng edad, suot ang mamahaling Armani suit. Mayabang ang tindig, may kintab ang buhok, at nakasabit sa kamay niya ang isang Patek Geraldine. Kasunod niya, isang batang lalaking mukhang assistant, may bitbit na bag. Agad tumayo si Ferdinand. Oh, Bernard Rossi. Maupo ka rito sa loob. Bati niya ng may pilit na saya. Tumawa si Bernard Rossi, mayabang na lumapit. Ferdinand, ikaw talaga. Sobrang abala mong tao, matagal ka nang di nagpapakita rito. Pero ngayong tinawag mo ako, natutuwa naman ako, para bang pinarangalan mo ako. Ngunit agad na napako ang kanyang tingin kay Sophie Russo. Mula ulo hanggang paa, nilamon ng kanyang malagkit na titig ang katawan ng babae. Aba, ngumisi siya, halos maglaway. Sino naman itong magandang dilag? Hindi mo ba ipakikilala sa akin, Mr. Russo? Agad hinailan ni Ferdinand si Sophie palapit. Bernard, ipapakilala ko ang pamangkin ko. Sophie Russo. Ah, pamangkin pala ng President Russo, kaya pala napakaganda. Nagningning ang mga mata ni Bernard habang hinawakan ang kamay ni Sophie, hindi lang basta nakipagkamay kundi marahang dinama, parang ayaw pakawalan. Miss Russo, isang karangalan. Kahit naiilang, pinilit ngumiti ni Sophie. Magandang gabi, Mr. Rossi. Sa likod, mabilis na inabot ni Bernard ang kanyang coat para ipasalo sa assistant. Ngunit nadulas ito at nalaglag sa sahig. Agad nagdilim ang mukha ni Bernard. Walang silbi. Ni ganitong simpleng bagay, di mo magawa. Sinaman niya ng tingin ang lalaki. Namumutla ang assistant na si Tom Miller, agad pinulot ang coat at pinunasan. Pasensya na po kuya, kasalanan ko, huwag na kayong magalit. Pak! Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Bernard. Anong kuya? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Isa kang anak sa labas, walang karapatang tawagin akong kuya. Labas. Hindi sumagot si Tom, halatang sanay na sa pananakit. Yumuko siya at mahinang tumugon, opo, alam ko, bago lumabas ng silid. Buwisit na patapon, mura ni Bernard. Paglingon niya, bumalik ang kanyang malagkit na ngisi kay Sophie. Kaya naman, Miss Sophie, ngumisi siya, punong-puno ng pagnanasa. Wala ka pa yatang nobyo, ano? Nang marinig ni Sophie ang tanong ni Bernard Rossi, hindi siya agad nakasagot. Sa halip, tinitigin lang niya ito ng may kaba at pagkailang. Paano ba siya sisigot? Hindi niya kayang sabihing wala siyang nobyo, sapagkat siya mismo ay kabit ni Ferdinand Russo. Pero paano rin niya maipagmamalaki iyon sa harap ng iba? Lalo pat may sariling pamilya si Ferdinand. Kung ipapahayag niyang siya isang kerida lamang, baka siya pa ang masangkot sa gulo. Ngunit sa hindi niya inaasahan, si Ferdinand mismo ang nagsiwalat ng lahat. Buo ang kumpiyansa nitong ngumiti kay Bernard at maluwag na sinabi. Bernard, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Si Sophie, siya ang aking kasintahan. Pero sanay sa ating tatlo lamang ito, huwag mong ipagsasabi.
Nanlaki ang mata ni Bernard. Kanina pa siya humahanga kay Sophie, inakalang pamangkin lamang ni Ferdinand. Ngunit ngayon nadurog ang kanyang pag-asa, hindi pala pamangkin kundi kabit. Alam niyang hindi siya makikipagtagisan kay Ferdinand para lamang maagaw ang babae. Kaya't napilitan siyang itaboy sa dibdib ang lihim na pagnanasa. Mula sa gilid, mapanlin lang nang ngumiti si Ferdinand, tila alam ang nararamdaman ng kausap. Binago niya agad ang usapan. Bernard, Aniya, kumusta na ang kalusugan ng iyong ama nitong mga huli? Napabuntong hininga si Bernard. Ay, hindi maganda. Bunga ng mga kalokohang iniwan niya noong kabataan, ngayon ay siya namang parusa. Bawat araw, mas lalo siyang nanghihina. Nagkibit balikat si Ferdinand. Kalokohan. Marami bang babae ang iniwan ng iyong ama? Bahagyang natawa ng mapait si Bernard. Marami. Napakarami. Hindi mo siguro alam, Ferdinand, ang aking ama, kagaya ko rin, isang taong ubod ng tikas at parang walang kapaguran sa babae. Dati, saan man siya magpunta para sa negosyo, palaging may kabit na kasabay. Sa pagkakaalam ko, may higit 20 siyang naging karelasyon, at baka mas marami pa ang hindi namin natuklasan. Napailing si Ferdinand. Nakakabilib. Kaya pala ganun ang sinasabi nila sa kanya. Nagpatuloy si Bernard, halatang may pait sa boses. Dahil doon, may lumitaw pang mga anak sa labas. Isa sa kanila ay si Tom, isang kapatid kong ilehitimo. Kinuha siya ng aming lolo mula Changbay Mountain, sa pilitin, dahil ayaw nitong manatili ang dugo ng Rosie sa labas. Niayaw ko ngang makita ang lalaking iyon, pati na rin ang sarili kong ama, ngunit wala kaming magawa. Isang malaking gulo ang pamilya namin dahil sa mga kasalanan ng nakaraan. Tahimik na nakinig si Ferdinand. Matagal na niyang narinig ang chismis na may 2 anak na lalaki ang pamilya Rosie, si Bernard mismo, at ang ilehitimong si Tom. Ngunit ang marinig ito mula mismo sa bibig ni Bernard ay nagpatibay sa kanyang hinala. Sa huli, hindi napigilan ni Ferdinand ang tanong. Bernard, kung ganon, sa tingin mo ba may iniwan pang sekreto ang iyong ama? Lalo na pagdating sa kalakasan ng lalaki. Napangisi si Bernard. Aba, mayroon nga. Noon, nakatagpo siya ng isang sinaunang race eta, gamot na pampalakas ng katawan, lalo na sa gawain ng mga lalaki. Ginamit niya iyon sa loob ng 30 taon. At ewan ko ba, pero sa tuwing gagamitin niya iyon, kaya raw niyang makipaglaban sa 10, kahit magdamagan. Namangha si Ferdinand. Totoo ba? At mayroon pa bang natitirang race eta niyan? Ngumiti si Bernard ngunit agad ding bumantong hininga. Nakalulungkot, Ferdinand. Oo, malakas nga, pero nakamamatay din. Nang sinubukan naming i-proseso para gawing opisyal na gamot, lumabas na ito'y may matinding lason sa atay at bato. Kaya ngayon, ang aking ama, mahigit 60 pa lamang, ay halos lubusan ng sir ang katawan. 3 taon na lang ang itatagal niya ayon sa doktor. Natahimik si Ferdinand, tila nabunutin ng tuwa ang kanyang mukha. Ang pinapangarap na lunas para sa kanyang kahinaan, ay may kapalit na kamatayan. Nanlamig ang pakiramdam ni Ferdinand Rousseau. Kung sa bagay, mahalaga ang muling pagkakaroon ng lakas bilang lalaki, ngunit higit na mahalaga ang mismong buhay. Hindi maaaring ipagpalit ang hininga kapalit lamang ng panandaliang ligaya. Napansin ni Bernard ang biglaang pagbabago sa mukha nito at nagtanong. Ferdinand, may problema ba? Para kang may itinatago. Napabuntong hininga si Ferdinand, bakas ang pagkabigo. Bernard, sabihin na nating ako'y isang buhay na emasculated. Wala na akong silbi sa kama. Lahat ng doktor na pinuntahan ko, walang magawa. Kaya, tulungan mo naman ako. Kahit paano, baka makahanap pa ako ng lunas. Mabilis niyang idinugtong, sabihin mo, kung iisa o 2 lamang ang inom ng gamot ng iyong ama, hindi ba't pwedeng subukan? Kahit sandali lamang, maranasan ko ulit ang dati kong lakas. Napailing si Bernard. Ferdinand, huwag mong gawin yun. Kapalit ng konting kasiyahan ay ang tuluyang pagkasira ng katawan mo. Hindi yun sulit. Ngunit bigla siyang ngumiti, tila may lihim na kasabwat. Ngunit, may isa kaming proyekto. Pinag-aaralan namin ang parehong race eta. Kung sakaling magtagumpay, maaari naming alisin ang lason, at panatilihin lamang ang bisa. Kung magawa iyon, baka ito na ang maging susi para maibalik ang lakas ng mga lalaking tulad mo. Nagliwanag ang mukha ni Ferdinand. Totoo ba yan? Kailan ito matatapos? Sagot ni Bernard, kulang pa kami ng isang napakahalagang sangkap. 2 araw mula ngayon, sa Traditional Medicine Expo, doon lang kami makakabili ng materyales. Halos mapasigaw sa tuwa si Ferdinand. 2 araw.
Kahit 2 taon pa, hihintayin niya, basta't bumalik ang kanyang dangal bilang lalaki. Bernard, pakiusap niya, pagkatapos ba nitong gamot, maaari ka bang gumawa para sa akin? Kahit magkano, babayaran ko. Bahagyang tumikim si Bernard. Hindi madaling gawin iyon. Ang sangkap ay napakamahal, at ang unang paggawa, baka isa lang ang magawa. Pagkasabi nito, lihim siyang tumingin kay Sophie at ngumisi. Alam agad ni Ferdinand ang ibig niyang ipahiwatig. Walang alinlangan, tumango siya at mariing nagsabi. Sophie, mula ngayon, ikaw ang magiging babae ni Bernard. Paglingkuran mo siya gaya ng paglingkod mo sa akin. Utang natin ito sa kanya. Namilog ang mata ni Sophie, nanlamig ang buong katawan. Samantala, si Bernard ay halos mabaliw sa tuwa. Kanina lamang ay nililibing na niya ang kanyang pagnanasa kay Sophie, ngunit ngayon, kusap ang ibinulsa ni Ferdinand sa kanyang mga palad ang babaeng matagal na niyang pinapangarap. Sa isang iglap, ang kagustuhan na noon ay imposible, naging isang napakadaling biyaya. Mabigat ang dibdib ni Sophie Rousseau. May pait, may kirot, at higit sa lahat, may kasuklaman. Sa isip niya, nais pa rin niyang manatiling kasintahan ni Ferdinand Rousseau. Sa ilalim ng pangalan nito, makikilala niya ang mga makapangyarihang tao. At sa kalaunan, magagamit niya ang impluwensya ni Ferdinand upang maabot ang matagal na niyang pangarap, ang maging isang tunay na ginang ng lipunan sa Nanjing. Kung mangyayari iyon, hindi lamang siya ang makikinabang. Pati ang Rousseau Group ay tataas ang pangalan, at siya ang magiging haligi at gabay nito. Ngunit ang hindi niya inasahan, ginawa lang pala siyang kasangkapan ni Ferdinand. Para lang makakuha ng gamot, handa siyang ipasa kay Bernard Rossi. Hindi iyon ang pangarap ko, bulong ng puso niya. Gusto niyang maging karelasyon ng makapangyarihan, hindi isang laruan ng mayayaman. Sapagkat oras na kumalat ang balitang siya isang plaything, tuluyan ng maglalaho ang pangarap niyang umangat sa lipunan. Kaya't mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Ferdinand at pabuulong na sabi. Ferdinand, mahal na mahal kita. Gusto kong manatili sa tabi mo. Ayokong iwan ka. Ngunit malamig ang puso ni Ferdinand. Para sa kanya, si Sophie ang babaeng may pinakakaunting halaga sa lahat ng nakasama niya. At ngayong wala na siyang kakayahan bilang lalaki, mas nanaisin pa niyang ipasa si Sophie sa iba, kapalit ng huling pagkakataong makamit ang lunas. Kaya mariin niyang sinabi. Tigilan mo na ako. Ang sabi ko, samahan mo si Bernard. Wala nang maraming Saturday. Lumuha si Sophie, nanginginig ang tinig. Ferdinand, hindi ba't kasama mo ako dahil mahal mo ako? Kung totoo iyon, paano mo ako maibibigay sa iba? Hindi mapakali si Bernard Rossi, kaya't nagbuntong hininga ito at sinabi. Ferdinand, kung talagang ganoon ang nararamdaman ni Miss Sophie, huwag mo na siyang pilitin. Ngunit bago pa siya matapos, mabilis na itinulak ni Ferdinand ang kanyang galit. Isang malakas na sampal ang damapo sa pisngi ni Sophie. Isa ka lang laruan, Sophie. Laruan ko, at ngayon, laruan ni Mr. Rossi. Kung hindi mo susundin, aalisin ko agad ang suporta ko sa pamilya mo. Bukas, babagsak ang Rousseau Group. At lahat ng perang ibinigay ko, ibabalik mo. Nabigla si Sophie. Para siyang nilunod ng hiya at pang-uupak. Ngunit anong silbi ng galit? Kung tatanggi siya, guguho ang pamilya niya. Kung tatanggi siya, mawawasak ang lahat ng pangarap niya maging isang ginang ng lipunan. Kaya't pinilit niyang ngumiti, pinilit niyang lunokan ang lahat ng kirot, at mahina siyang nagsabi. Oo, papayag na ako. Susundin ko. Ngumisi si Ferdinand, puno ng panlilibak. Ayan, ganyan ka dapat. Itinulak niya si Sophie papunta sa bisig ni Bernard. Ngayong gabi, sa kanya ka. Kaagad na niyakap ni Bernard si Sophie, sabik at puno ng kasiyahan. Sophie, magre-reserba ako ng kwarto. Simula ngayong gabi, mas makikilala natin ang isa't isa. Tahimik na pinahiran ni Sophie ang luhang damaloy sa kanyang pisngi. Sa kaloob-looban niya, sumisigaw ang kanyang puso. Noon, pinagmamalaki ako ng lahat bilang anak ng Rousseau. Noon, tinitingala ako at pinapangarap ng mga anak mayaman. Pero ngayon, heto ako, ibinabato na parang laruan, ibinibenta na parang kalakal. At doon niya naramdaman ang pinakamalupit na pagkatalo. Muling umalangaw-ngaw sa isip ni Sophie ang mga alaala. Ang fiancé niyang si Gavin Dupont na minsang nangakong mamahalin siya habang buhay, iniwan siya. Si Ferdinand na pinagkatiwalaan niya, ginamit lang siya at ipinasa sa iba. At ngayon, nasa bisig na siya ni Bernard Rossi. Kung magsawa si Bernard, kanino naman ako itatapon pagkatapos? Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, bigla niyang naisip ang pinsan niyang si Elise Rousseau.
Si Elise, walang karanasan sa pag-ibig, diretsyong nag-asawa ng taong itinuturing na walang silbi, si Adrian Laurent. Oo, maraming nagsasabing walang kwenta si Adrian pero alam niyang hindi kailanman ipapahamak ni Adrian si Elise. Kahit mahina, kahit mahirap, hindi siya katulad ni Ferdinand. At doon napagtanto ni Sophie, sa kabila ng lahat, baka si Elise pa ang tunay na nagwagi. Yamakap si Bernard kay Sophie at tumingin kay Ferdinand. Huwag kang mag-alala, Mr. Rousseau. Kapag nakumpleto ko na ang race eta, agad kong ipapadala ang gamot para maibalik ang iyong kapangyarihan. Magaling. Wika ni Ferdinand, at may ngiti ng pag-asa. Sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag. Ngumisi si Bernard, at dahil sabik na siya, iminungkahi. Mr. Rousseau, hindi na rin maaga. Siguro'y saka na natin ipagpatuloy ito. Alam ni Ferdinand ang ibig niyang sabihin. May kaunting selos na sumagi sa kanyang puso, ngunit mas nangingibabaw ang pangangailangan niya. Kaya tumango siya. Mauna na kayo. Sophie, siguraduhin mong mapaligaya si Mr. Rossi. Mapait na tumango si Sophie. Naiintindihan ko. At sa gabing iyon, tuluyang naging babae siya ni Bernard Rossi. Lubos siyang nasusuklam sa bagong titulong ibinigay sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, labis na humanga si Bernard sa kanyang pagganap. At sa pagkasabik nito, niyakap siya ng mahigpit at nagbitiw ng pangakong nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Simula ngayon, huwag ka nang sumama sa matandang Ferdinand. Ako na ang sundan mo. Gagawin kitang reyna. Sa unang pagkakataon, bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Sophie. Kung kaya siyang gawing reyna ni Carlos, baka hindi ganoon kasama ang lahat. Kung sa bagay ng lahat, mas bata si Bernard kaysa kay Ferdinand, at hindi siya mukhang lalaking kayang ipasa siya sa iba. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita sa buong syudad, naglaho ang mag-ama ng pamilyang Galland. 10 milyong pabuya ang inalok ng pamilya, kaya't nagsilabasan ang mga maliliit na sindikato, umaasang yayaman sa isang iglap. Ngunit ang hindi nila alam, ang mag-ama ay tuluyan ng binura sa mundong ito. Sa kabilang banda, maagang bumangon ang mga Rousseau. Si Elise ay nagtungo sa kanyang studio. Si George ay sa Antique Association, patuloy na nag-aaral ng sining ng pagpapahalaga ng mga bihirang bagay. Samantalang si Carmela Rousseau, na kahapon ay halos mabaliw sa takot, ngayon na may nakabihis ng makapal na kolorete at abala na naman sa mahjong. Samantala, si Adrian Laurent ay nag-iisa sa bahay, naglalampaso ng sahig, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Pinindot niya ang sagot habang patuloy na naglilinis. At narinig niya ang banayad at magalang na tinig ni Juliette Montreuil, ang panganay ng pamilyang Montreuil. Mr. Laurent, nasa bahay ka ba ngayon? Nagangat ng kilay si Adrian. Oo. May kailangan ka sa akin. Nagtaas ng kilay si Adrian at nagtanong ng malamig. Ako ba ang hinahanap mo? Ngumiti ng banayad si Juliette, ngunit ang mga matay kumikislap ng kakaibang ganda. Oo, Mr. Laurent. Ang pamilya Montreuil ay nag-invest ng isang high-end club sa Jinka District. Dumating ako upang personal na ibigay sa iyo ang isang Supreme Membership Card. Nasa ibaba ako ng bahay mo ngayon. Walang gaanong emosyon si Adrian nang sumagot. Diretso ka nang umakyat. Nasa bahay lang ako. Parang may tinak na natanggal sa dibdib ni Juliette, at mabilis siyang nagsalita. Mabuti. Aakyat na ako ngayon din. Thought. Ibinaba ni Adrian ang tawag, malamig na parang wala lang. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Adrian ang pinto, at saglit siyang natigilan. Dahil ngayong gabi, si Juliette ay tila diwata ng dilim, nakasuot ng mahabang itim na evening dress, hapit na hapit sa kanyang kurba. Ang kanyang baywang ay kasing nipis ng sanga ng Wallace Tingting, at sa ilalim ng damit na may hiwa sa harap at mahaba sa likod, lumitaw ang kanyang mapuputi at makinis na binti, parang inukit mula sa pinakapinong jade. Idagdag pa ang kanyang malaray ng mukha at ang aristokratikong presensyang pinanday ng maraming taon, siya'y parang isang elf ng gabi na bumaba mula sa langit. Napakaganda. Napakasophisticado. Napakamakapangyarihan. Hindi naiwasan ni Adrian na mapatitig ng mas matagal. Mr. Laurent. Bahagyang yumuko si Juliette, ang kanyang tinig ay malambot at may halong hiya. Bago siya pumunta rito, pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang makeup at isinuot ang pinakamagandang damit na meron siya. At nang makita niya ang mapupungay na tingin ni Adrian, nakaramdam siya ng matamis na kilig na kumislot sa kanyang puso. Bahagyang tumango si Adrian. Pumasok ka. Umupo ka muna. Kagaya ng isang magalang na estudyante, maingat na sumunod si Juliette papasok.
Pagkaupo, inilabas niya ang isang kumikislap na card na yari sa purong platinum at iniabot kay Adrian gamit ang dalawang kamay, puno ng paggalang. Mr. Laurent, ito ang Supreme VIP card ng Brilliant Club. Isa lang ang ginawa nito, at ikaw lamang ang nagmamay-ari. Isang munting handog ko sa iyo. Kailanman na gusto mong pumunta, libre ka habang buhay. Ang Brilliant Club ay pinag-uusapan ng lahat sa lipunan ng Nanjang. Sa laki ng perang inubos at sa suportang hawak ng pamilyang Montreuil, ito ang naging sentro ng lahat ng makapangyarihan. Ngunit may matinding limitasyon ang pagiging miyembro. Ordinary member, 1 na milyong piso ang bayad. Premium member, 5 na milyong piso. VIP member, 10-10 milyon. Senior VIP, tanging mga patriarkang may yaman na higit sa bilyon ang maaaring tumuntong. Ngunit ang card na nasa harap ni Adrian ngayon, Supreme VIP. Isang card. Isang tao lamang. Hindi man ganoon kahilig si Adrian sa ganitong mga bagay, alam niyang hindi maganda kung tatanggihan niya ang alok ni Juliet, lalo na't halatang pinaghandaan ito para sa kanya. Kaya tinanggap niya ang card, ngumiti ng bahagya, at inilagay ito sa kanyang bulsa. Salamat. Ngunit hindi pa tapos si Juliet. Nag-aatubili, nanginginig ang boses. Mr. Laurent, may isa pa sana akong hiling. Isang kapritsyo, ngunit, hindi ko alam kung tatanggapin mo. Nakatingin pa rin si Adrian sa kanya, malamig ang tinig. Sabihin mo. Huminga ng malalim si Juliet. Ang pamilya namin ay nag-invest ng mahigit 1 bilyon sa Brilliant Club. Isa itong napakalaking proyekto. Ngunit natatakot akong baka may mga balakid o malas na dumating. Sana matulungan mo kami, Mr. Laurent. Ikaw lang ang nakikita kong makakapagbigay ng basbas at makakatalo sa anumang kamalasan. Ang kanyang mga mata, malalaki at puno ng kaba, nakatitig kay Adrian na para bang umaasa sa isang himala. Sandaling natahimik si Adrian. Alam niyang tapat sa kanya ang pamilya Montreuil, at ngayong si Juliet mismo ang nagpakumbaba, bakit hindi niya bibigyan ng pabor? Bahagyang tumango si Adrian. Kung ganoon, sasamahan na kita. Nagliwanag ang mukha ni Juliet, parang batang nabigyan ng bagong pag-asa. Maraming salamat, Mr. Laurent. Nasa ibaba lang ang kotse ko, pwede tayong umalis kahit ngayon. Kailan ka magiging maluwag? Ngayon na. Sagot ni Adrian, walang pag-aalinlangan. Gusto ko ring makita kung paano ninyo itinayo ang club. Napaigtad sa tuwa si Juliet at halos magmadali sa pagbaba. Hindi nagtagal, huminto ang isang Rolls-Royce sa harap ng Brilliant Club. Ang lugar na ito'y matatagpuan sa pinakamasiglang distrito ng Nanjang, Jinka. Sa unang tingin pa lang, nakamamangha na ang engranding harapan, 2 dambuhalang marmol na haligi, inukitan ng mga dragon na halos gumagalaw sa tindi ng detalye. Pagpasok, sinalubong sila ng makapal na carpet na yari sa pinakamasarap na lana, sumasakop sa libu-libong metro kwadrado ng sahig, daan-daang milyong piso ang halaga. Itinuro ni Juliet ang mga pader na nilapatan ng malalaking mural. Bawat isa riyan ay isang pambihirang obra, at ang presyo'y nasa 10-10 milyon. Tumango si Adrian. Parang ang Grand Mosque sa Abu Dhabi, ngunit mas akma ito, walang halong relihiyosong bigat. Maganda. Nagpatuloy si Juliet, ipinakita ang isang higanteng chandelier na kumikislap sa itaas. Ito ay purong natural crystal, 8.8 tonelada ang bigat. Pinadala pa naming mula Austria, sakay ng eroplano. Bahagyang ngumiti si Adrian. Sa Feng Shui, ang ilaw ng negosyo ay hindi dapat madilim. Ang dilim ay nagdadala ng malas. Kaya't sa liwanag, hindi dapat magtipid. Parang estudyanteng masunurin, agad na isinulat ni Juliet sa isip ang sinabi niya. Muli siyang ngumiti at nagsabi ng may halong kaba at pananabik. Mr. Laurent, ang pinakamataas na palapag ng club na ito ay hindi bukas sa publiko. Tanging ang pamilya Montreuil, at ikaw, bilang nag-iisang Supreme VIP, ang may karapatang umakyat. Maaari ba kitang yayain ngayon? Bahagyang tumango si Adrian. Sige. Ngunit bago pa sila makapasok sa elevator papunta sa pinakamataas na palapag, biglang kumidlat sa labas. Sumabog ang nakakabinging tunog ng kulog, at kasabay nito'y dumilim ang buong lobby. Lahat ng ilaw, pati ang dambuhalang chandelier, sabay-sabay na namatay. Kasunod noon, isang malamig na hangin ang damaloy, at sa pagitan ng dilim ay may narinig silang boses na garalgal. Adrian Laurent, hindi ka dapat narito. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in the Skies.